Sa pagdaraos ng mock elections ngayong araw, pumunta ang COMELEC sa Jolo-Sulu para obserbahan ang kahandaan ng probinsya. Ang ilang lumahok sa mock election nanibago raw sa bagong proseso. At yan ang tinutukan ni JP Soriano. Mula Villamor Air Base, bumiyahe ang mga opisyal ng Commission on Elections kasama ang PPCRV, AFP at PNP papuntang Jolo-Sulu, isa sa 16 na lugar na pinagdausan ng mock elections ngayong araw. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nais niyang makita ang kahandaan ng probinsya sa eleksyon at maipakita na sa pangkalahatan, mas mapayapa na ang Sulu kumpara noong mga nakaraang eleksyon. Alas 7 ng umaga inumpisahan ang mock election sa isang public school sa Jolo. Ang taga-Jolo na si Murada, pagpili ng mga kandidato sa kanyang balota, lumapit sa isang guro na tumatayo bilang electoral board. Itinuro ng electoral board kay Murada kung saan ipapasok sa automated counting machine o ACM ang kanyang balota. Tumagal ng 14 na segundo ang pag-check ng makina, tulad ng kung ang balotang ipinasok ni Murada ay para talaga sa nasabing presinto, pati na ang iba't ibang security markings ng balota. Kasunod niyan, nagprint ng resibo ang ACM. Ipinakita sa botante ang resibo at ang image copy ng balota sa screen ng ACM para ma-double check kung pareho ang resulta. Sa kabuuan, wala pang 1 minuto natapos ang pagboto ni Murada. Basta alam mo yung bubutuhin mo. Yan. Madali. Oo, madali. Yung pagpasok kanina ng papel, kamusta po? Ayun, nabaguhan ako. Ilang bayan sa Sulu ang kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng yellow at orange areas of concern ng COMELEC. Kabilang sa mga nagmasid sa mock election si Attorney Vids Farjuli, ang election supervisor ng Sulu na noong 1 buwan ay nakaligtas sa ambush sa Zamboanga City kung saan nasawi ang kaniyang kapatid. Ang Sulu naman, always peaceful naman kami pagdating sa election. Meron lang sa ngayon, meron lang kami mga tinitingnan 3 munisipyo, at least 4 to 3 municipalities na may naglalaban-laban. Pero itong mga ito under control pa rin namin. Sa nagdaang eleksyon, naging problema ang pagpalya ng mga PCOS machine na nagpahaba sa pila at nagpatagal sa proseso ng botohan. Kaya tinanong namin ang ilang guro na nagsilbing Board of Election Inspectors sa mga nakaraang eleksyon na PCOS pa ang gamit. Mas gusto ba nila ang mga kasalukuyang ACM? Mas gusto namin po ito. It is because it facilitates more when we try to compare this to the previous one. It na effortless ba? Parang ganun. Mas maganda yung ito kasi madali lang siya. Matapos ang mock election, sabi ni COMELEC Chairman Garcia, mabilis na naitransmit ang mga boto mula sa mga presinto. Inaasahan daw nilang mabilis na ang pila sa mga presinto sa Mayo 12, araw ng eleksyon. Ngayon po napansin nyo, kahit mainit tayo lahat dun sa loob ng presinto, siksikan tayo kanina, wala naman nangyari sa machine. Tuloy-tuloy ang performance ng machine dahil nga po yan ay pwedeng gumana kahit sa isang temperature na napakainit. Pero patitignan daw ng COMELEC sa Printing Committee at Project Management Office ang pagkalat ng tinta sa ilang balota matapos matuluan ng pawis ng ilang botante. Sa darating na eleksyon sa Mayo, first time boboto ang mga Pilipino gamit ang Automated Counting Machine o ACM na ayon sa COMELEC ay magpapabilis sa proseso ng pagboto. At kung matutupad ang pangakong ito, magkakaalaman na lang mismo sa mismong araw ng botohan. Mula rito sa Patikul, Sulu at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.